guys, magandang araw po muli sa inyo. So, preview tayo sa atin at pinag-aralan natin na parallel resistor. Yan, kung saan sa ngayon gumamit muna ako ng isa para madaling maintindihan po ng iba sa mga hindi po at ngayon pala nag-uumpisa para po makasabay na maayos. So, bakit ba kailangan kunin muna natin yung watts ng ating resistor? So, mahalaga na kunin din natin ang watts dahil sa circuit, kapag hindi natin alam kung anong resistance o ano ang watts ng ating resistor, tendency niya madaling mag-init ang ating resistor. At yung pinoprotektahan natin o ang pinoprotektahan ni resistor ay madali ring masira kapag bumigay na si resistor. Yun. So, continue tayo. So, for example, meron tayong 24 volts DC. Yan, DC na siya. Meron tayong nakaparallel sa kanya ng 1 kilo ohms na resistor. So, paano pa siya kinukuha? Again, guys, ang ating current from positive to negative. Yan yung flow ng ating current. Yan. So, paano ba natin malalaman yung ating watts dyan o yung ating total current dyan? Yan. Paano ba natin malaman? Nabanggit ko na before paano kinuha yung current, which is ang V, ang sa baba ay current and the resistance. So, kapag nawawala ang ating current, tatakpan mo lang siya, so voltage over the resistance. Since na-given na ang ating voltahe at ang ating resistor, so direct substitution lang tayo. Yan. Ang ating V ay 24 at yung ating resistance ay 1 kilo ohms or 1,000 ohms. So, ilan ngayon ang ating current? Yan. So, complete tayo. 24 divide sa 1 equals yung 24 milliwatts ay milliampere, 24 milliampere. Yan. 24 milliampere. Yan yung ating current na dumadaloy dito. Yun. So, paano naman ngayon kapag dagdagan natin yung circuit natin? Dagdagan natin. For example, maglagay pa tayo dito ng isa pa. Yan. What if maglagay pa ako dito? Ng another circuit. Yun. For example, ito ay 1K. 1 kilo ohms din to. At ito naman ay 500 ohms. Ito yung ating R1. Ito yung ating R2. At ito naman yung ating R3. Yan. So, paano ba siya? Paano ba natin sinusolve yung ganito? So guys, bago tayo mag-solve, so alamin muna natin yung ating total resistance. So kapag nakita tayo ng ganito, masyadong mahaba at hinahanap yung ating total current, kapag hinahanap yan, hindi natin masasolve yan kapag hindi natin nasasolve kung ilan ba yung total resistance. So guys, kapag total current, remember ang ating formula ay Ohm's law. So para malaman natin yung total current, kailangan makuha natin yung total voltage at yung total resistance. Yun. So para makuha natin yung total current, takpan mo siya total voltage over total resistance. At kapag I2, D2 at saka R2.
So, yun. So, solve lang natin ang total resistance. And remember pala guys, kapag meron tayong makita na magkasunod, na tulad nito, na nakaparallel siya, so nakaparallel siya, at magkasunod siya, parehas siya, let's say, itong sample natin na 1 kilo ohms tsaka 1 kilo ohms, automatic yan, naahati yan sa gitna. 500 agad yan. So kapag 20 kilo ohms tsaka 20 kilo ohms, 10 kilo ohms agad. So, pag 1K at saka 1K, 500 ohms. So, yun. Ito ang sample niya. So, sample lang to para dun sa yung sinasabi kong 1 kilo ohms at saka 1 kilo ohms. So, sample tayo. 1 over R1 plus 1 over R2. Sample lang to Dito pa lang tayo. So, pakita ko lang sa inyo para i-prove kung ano yung ating sinasabi. So, 1 over 1 kilo ohms or 1,000 ohms plus 1 over 1,000 raised to negative 1. So, dapat, dahil 1,000, 1,000 yan, mangyayari, ang sagot dapat yan ay 500. So, problem natin. Compute tayo. Yun 500 ohms. Yun. So, kung 500 ohms yun, at ginawa din natin itong 500, so 500 na to, di ba? Gawin natin 500 at meron ba tayong natira pang another 500? Ito siya, 500. So, magiging sagot dapat niya dahil doble, magiging 250 ohms. Yun. Ngayon, try natin i-solve ng sabay. Try natin i-solve ng sabay. So, sabi natin, R total ay equal sa 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 raised to negative 1. So, substitute tayo 1 over 1,000 or 1 kilo ohms plus 1 over 1,000 plus 1 over 500. Tignan natin kung magiging pareha sa sagot doon sa 250. So, solve tayo. Plus 1 over 250. Ay, 500 pa. 150. 500 equals yung yun ang sagot. Diba? Kita ba? Yung. So, ang ating RT ay, or total resistance ay 250 ohms. So, lagay ko lang dito R total ay equal sa 250 ohms. Yun. So, bura ko lang ulit. Ngayon, alam na natin kung ano ang value ng ating RT at yung ating total voltage na 24 volts. Kapag parallel, same lang yung voltahe niya. So, kung ano yung voltahe dito, sa magkabilang dulo, yun din yung voltahe dito. Yun din yung voltahe dito. At yun din makukuha natin din dito. So, nakaparallel siya lahat. Kaya, ang ating current naman ngayon, meron na tayong resistance, meron tayong voltahe, yung current naman natin, or ang ating I total,
ay equal sa 24 volts over sa resistance na 250 ohms. Yan. So, ilan yan? Solve tayo ngayon. So, 24 volts divide sa 250 ohms. Yung 96 milliwatts. Ay, milliwatts tuloy. Ay pala siya. 96 milliampere. Yan. So, yun. 96 milliamperes. So, sulat ko lang, ang ating total current ay 96 milliamperes. So, yun. Ano pang hinahanap yan kapag may tinatanong? So, bukod sa R total at bukod sa current total, hinahanap din dyan ang ating total power. So guys, sa ganitong circuit, no, nakuha na natin yung R total. So nakuha na natin yung R total niya. So mangyayari sa kanya, isang circuit na lang siya or isang resistor na lang siya. Ganyan ang mangyayari diyan. Parang pwede mong ipagpalit yung total resistor niya para siyang equivalent resistor o equivalent resistance na tinatawag natin. Kapag tayo'y ng mga teachers o ating instructor dyan. So, bali ang mangyayari dito, ito pa rin yung ating 24 volts DC or direct current. Ito yung positive and negative. At yung resistance natin ay 250 ohms. So, kapag walang available na 250, pwedeng ito ang gamitin natin para mailabas natin ito 250 ohms. Yun. Yun. So, burahin ko na muna to. Yung total power natin, remember guys, ang power natin ay equal sa I multiply sa voltahe. Or pwede rin I squared multiply sa resistance. Or pwede rin voltage squared divided to resistance. Alin lang dyan sa tatlong yan, yung pa rin yung lalabas. Pero ito yung formula. So, kunin natin yung ating total power. So, gamitin na natin itong una-una. Yung ating current ay 96 milliampere or sa calculator, pwedeng milliampere or 96 times 10 dahil milli siya, negative 3. Yan. Negative 3 ampere. Multiply sa yung ating voltahe na 24 volts. Yan. So, ilan ngayon yung sagot? So, compute tayo ulit. 96 exponent of negative 3 times 24 volts equals yung 2.304 watts. Yan, watts. Power na siya. So, yung total power niya ay 2.304 watts. Yun. So, yun. So, nakuha natin yung total power natin na 2.304 watts. Yun. Kung nakuha na natin ang total power niya, so kunin din natin yung power ng bawat isa.
So guys, ganito. So alam na natin yung value ng ating resistor. Ganito. Kung ito yung ating circuit na pinag-isa na, so ito na yung resistor natin na 250 ohms. At yung watts niya ay 2.304 watts. Yun. Yun na yun, yung watts nito. Yung init na pwede niyang i-absorb. Yun, maximum yun. So pag bibili tayo, mas mataas dapat yung watts na ilalagay natin sa circuit. Hindi pwedeng sakto dito sa 2.304. Hindi pwedeng sakto. At hindi rin pwedeng kulang. So naglalagay tayo ng allowance pa. So pwede yan yung 5 watts. Yan, 5 watts. Para hindi ganun kainit. Madali yung i-absorb yung init. So kung matagal man siya gamitin, okay lang. Yun. Kaya natin inaalam yung watts niya. Okay po ba? Ngayon, dahil nandun na tayo, kunin naman natin ngayon yung watts o yung power ng bawat isang resistor. Yun, yung power nito, at yung power nito. So remember guys, ang ating formula sa power ay equal sa current multiply sa voltage, or pwede rin current squared multiply sa resistance, or voltage squared over the resistance. So lahat yan pwedeng gamitin pagkuha ng ating power. Yon. So para ma-prove, kukunin natin to isa-isa. Gagamitin natin siya. So yung ating dapat P. So yung power ng ating power 1, ito ay equal sa itong gagamitin kong formula, yung ating current multiply sa V. So direct substitution, yung current niya ay, ilan ba yung aking I1? Wala pala ako na isulat na I1 tsaka I2. So kunin muna natin yung I1. So yung ating I1 ay equal sa voltage. Burahin ko muna to guys. Voltage over resistance. Yan. Since na parallel siya, yung voltahe niya, pare-parehas lang dahil naka-parallel. Hindi pwedeng ito, iba naman makukuha natin dito at iba makukuha dito, iba makukuha dito. Hindi pwede yun. Pag parallel, same voltage lang siya. Kaya, 24 to, over yung R1 niya na 1 kilo ohms, 1 kilo ohms, or 1,000 ohms, ilan siya ngayon? Solve tayo ulit. So, 24 divide sa 1,000 equals yung 24 milliampere. Kita ba? 24 milliampere. Yan. So, punta na nga tayo sa I2. Ang I2 ay equal sa I1. Okay lang po ba yun? I2 equal sa I1. Bakit? Sa parallel, I total ay equal sa I1 plus I2 plus I3 plus I sub n. Pero sinabi ko, I2 equals to I1. Pero ito yung formula. So kaya I1 ay equal sa I2 dahil yung ating, buray ko muna to kaya siya equal dahil yung ating resistance ay same lang.
yung ating R1 tsaka R2. Parehas lang siyang 1 kilo ohms. So kapag kinuha ko siya, same lang naman siya. Kaya parehas lang siya. Yun. Kaya equal lang siya na equal to sa 24 milliamperes. Yan. Equal lang siya. Dahil same lang. Diba? So, diretso na ako sa I3. I3 ay equal sa 24 over, ilan yung I3 natin? 500. Yung. So, ilan siya ngayon? 24 divided sa 500 equals yun. 48. Yan, 48 milliampere. Yan. So, 48 milliampere. Yun. So, ito na yung ating I3. I3 at ang ating I1, I2. So, remember, guys, meron tayo na una na I total ay equal sa 96 milliamps. So, kung 96 milliamps yan, dapat equal siya rito. Kasi, ang formula natin ng I total, kasasulat ko lang kanina, I total ay equal sa I1 plus I2 plus I3. So, ibig sabihin, kapag yung IT natin o ang ating total na current ay 96 milliampere at ito naman I1 ay 24 milliampere. 24 mil... Tutuloy, may sulat ko. 24 milliampere plus 24 milliampere plus 48. Yan, nilabas ko lang yung milliampere. So, 24 plus 24, 48 plus 48, 96. So, equal lang siya. Equal lang. So, yun ang sinasabi natin na equal. So, yung ating I1, sulat ko lang ha. I1 ay equal sa I2, equal siya sa 24 milliampere. At yung ating I3 ay equal sa 48 milliampere. So, yun. Burahin ko muna ulit. Bura-bura. Yan. So, yun. Power naman tayo sa power. Yung ating power 1. Dito na tayo ngayon. Yung ating power 1 ay equal sa I multiply sa B. So, yung I1 natin ay 24 milliampere. 24 milliampere multiply sa voltahe na 24 volts. So, ilan siya? Compute tayo. So, 24 milliampere multiply sa 24 volts equals yung 576 milliwatts. Yan. Yung ating P1 ay 576 milliwatts. Yan yung ating P1. At yung ating P2 naman ay equal lang dapat to. Kasi same lang naman, di ba? Same lang siya. Same lang siya. Pero, gagamitin natin formula ay
I squared multiply sa resistance. So, tingnan lang natin kung same lang yung value. Dapat parehas lang dito. Yun. So, ang ating I squared ay 24 milliampere squared multiply sa resistance niya na 1 kilo ohms. 1 kilo ohm. Yan. So, ilan yung sagot? So, solve tayo. 24 exponent of 3 squared times 1,000. Yung same lang yung value. Kita ba? 576 milliwatts. So, 576 milliwatts. Yun. At yung ating P3 ay equal naman sa, kung natin yung pangatlong formula, which is voltage squared over the resistance. Yung voltage squared natin ay 24 volts. Squared siya over sa resistance na ilan yung resistance nito sa P3? 500 ohms. So, ilan yung sagot? Solve tayo ulit. So, 24 volts squared over 500 equals yung 1.152. Yan. 1.152 watts. So, 1.152 watts. Yung. So, again guys, yung ating P total o yung total power natin ay equal sa P1 plus P2 plus P3. Yun. Ang ating P total natin ay 2.304. 2.304 ay equal siya sa ating watts to. Ito naman ay ang ating P1 ay 576 milliwatts plus 500, another 576 milliwatts plus 1.152 watts. Watts naman to. So, tama po tayo. Kita ba yan sa camera? So, iangat ko lang guys para mas makita natin. At ma-double check. Iangat ko lang. So, sabi natin, P total ay equal sa P1 plus P2 plus P3. Ang ating P total ay 2.304 watts. Ay equal daw yan sa 576 milliwatts plus another 576 milliwatts plus 1.152 watts. So again, 2.304
watts ay equal sa, pag pinag-add ko to, 576 milliwatts plus 576 milliwatts ay equal siya sa 1.152 watts plus yung ating P3 na 1.152 watts. So 1.152 plus 1.152 ay equal sa 2.304 watts. So, yun po. Mahaba man ang ginawa natin, pero sana po makatulong at maintindihan po natin lahat. So, yun po muna. At maraming po salamat. Thank you, thank you. Bago nga po pala ako magtapos, may nagpapa-shoutout sa atin coming from Citybet na si Sir Ronnie D. Yan, pa-shoutout naman po dyan. Yun, sir. Huwag ka na magtampo. Yun po. Thank you, sir. Guys, hanggang po sa muli. Thank you.